Alam nyo ba na ang pinakamabisang diet pagkatapos ng holiday season ay ang hindi pagda-diet? Tama, hindi kayo nagkamali. Kung ngayon, nakahilata kayo sa sofa, ramdam na ramdam nyo ang bigat sa tiyan dahil sa dami ng nakain at nangangako kayo sa sarili na tubig lang ang iinumin bukas, stop! Sobrang laki ng pagkakamali nyo dyan. Hello? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano talaga makakabawi ang atay at sikmura natin matapos ang sunod-sunod na handaan. Hindi tayo mag endorse ng mamahaling tableta o mga trending na detox plans. Bibigyan ko kayo ng saktong listahan ng pagkain at mga simpleng gawain na magpapasimula ng natural na paglilinis ng inyong katawan. At maniwala kayo, isa sa mga pagkain na ito ay siguradong nakalagay lang sa ref nyo ngayon, pero hindi nyo pinapansin. Ready na ba kayong malaman ang sikreto sa mabilis na recovery? Tara na! Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba talaga ang nangyari sa katawan natin nitong mga nakaraang araw. Ang holidays, para sa digestive system natin, ay parang isang perfect storm. Pinagsama-sama natin ang matataba, matatamis, at maaala-alat. Dinagdagan pa natin ng alak na isang uri ng lason mismo. Kumakain pa tayo ng madaling araw, samantalang ang GI tract natin ay dapat nagpapahinga na. Ang atay natin halos maubos na ang lakas sa pagproseso ng lahat ng pumasok. Ang sikmura, umuumbok at ang good bacteria sa bituka natin nagugulat sa dami ng asukal at mantika. Ang resulta, pamamaga, kawalan ng enerhiya at yung pakiramdam na tila binibigatan ka. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan nating linisin ang atay, parang maruming filter ng vacuum cleaner. Pero isang malaking mito yan. Ang atay ay hindi filter na nababarahan. Ito ay isang komplikadong chemical laboratory. Ang trabaho natin ay bigyan ng mga chemist na ito ng tamang ingredients para sila na mismo ang maglinis at mag-ayos. Alamin na natin kung ano ang mga ingredients na yan. Una at pinakapangunahing panuntunan, hinding-hindi. Rinig mo ba? Hinding-hindi ka dapat mag-ayuno or mag-fasting kinabukasan pagkatapos mong sumobra sa pagkain. Iyan ang pinakamadalas na pagkakamali. Siyempre, parang lohikal sa iyo. Kahapon, kumain ako para sa 3 tao. Kaya ngayon, wala akong kakainin. Pero napakatinding stress o malaking dagok ito para sa iyong katawan. Mula sa sobrang dami ng calories, ang biglaang pagbawas ay nagdudulot ng panic mode sa iyong sistema. Biglang bababa ang blood sugar. Ang atay, sa halip na maglabas ng toxins, ay mapipilitang mag-imbak ng taba. Naghahanda ito para sa taggutom dahil sa takot na mamamatay ka. Pati ang bile o rhabdo na dapat ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain ay naiiwan at namumuo sa gallbladder dahil wala siyang mailalabas. Ito ay diretsong daan sa pagbuo ng gallstones at lalo pang paghina ng iyong pakiramdam. Kumain ka, oo, pero gawin mo itong magaan at malinis. Simulan natin sa pinakapundasyon, tubig. Parang napakasimple, pero may malaking pagkakaiba po dyan. Hindi lang basta tubig, kundi maligamgam na tubig. Isipin mo ito. Sinusubukan mong hugasan ang isang mamantikang kawali gamit ang malamig na tubig. Hindi ba't mananatili lang ang sebo at hindi matatanggal? Ganyan din ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Ang sobrang lamig na tubig ay nagpapasikip sa ating mga bile ducts o daanan ng EPDO. Pero ang maligamgam na tubig, mga 40 hanggang 50 degrees, ay nagpaparelax sa mga sphincter, mga bukana, at tumutulong sa apidyo na dumaloy ng malaya. Simula ng iyong umaga sa 2 baso ng maligamgam na tubig. Kung wala kang hyperacidity o mataas na acid sa tiyan, maaari kang magdagdag ng kaunting katas ng lemon. Nakakatulong ang lemon na maging alkaline ang katawan
at sinisigla nito ang atay para makagawa ng digestive enzymes. Ito ang pinakamura at pinakaepektibong paraan para mapabilis ang iyong panunaw at paniguradong maganda ang daloy ng digestion mo sa buong araw. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkain. Ang unang superhero sa ating listahan ay ang beetroot. Opo, yung karaniwang pulang beet. Mayroon itong sangkap na betaine. Tandaan ninyo ang salitang ito. Tinutulungan ng betaine ang selula ng atay na mag-alis ng toxins at pinoprotektahan din nito ang bile ducts mula sa pamamaga. Bukod pa rito, ang beet ay mayaman sa fiber na nagsisilbing malambot na walis para sa bituka. Pwede mo itong i-bake, pakuluan, o kayurin ng hilaw at gawing salad na may kaunting langis. Mas madaling tunawin ang pinakuluang beet, lalo na kung sensitibo ngayon ang iyong tiyan. Subukan mong gumawa ng simpleng salad na gawa sa pinakuluang beet at walnut. Ito ay talagang napaka-epektibo para sa pagpapalakas ng katawan. Ang susunod na importante nating pag-uusapan ay ang mga gulay na tinatawag na cruciferous. Nandyan ang broccoli, cauliflower, at Brussels sprouts. Bakit sobrang halaga nito? Lalo na pagkatapos ng inuman o kaya'y kumain ng madaming mamantikang pagkain. Dahil nagtataglay kasi sila ng sulforaphane. Ito ay isang napakalakas na compound na nagpapaandar sa tinatawag nating second phase ng detoxification sa ating atay. Sa madaling salita, ine-impact muna ng atay ang mga toxin para maging intermediate compounds. Ang problema, minsan mas delikado pa ang mga intermediate compounds na ito kaysa sa original na toxin. Dito pumapasok ang sulforaphane. Tinutulungan nitong mabilis na i-neutralize ang mga intermediate na ito at tuluyan ng ilabas sa katawan. Pero mayroon itong kaunting sikreto para gumana. Para maging activated ang sulforaphane, kailangan mong nguyain ng maigi ang gulay o kaya'y hiwain at hayaan munang nakahinga ng mga 40 minuto bago lutuin. Tandaan, mas maganda kung kakainin mo ito ng bahagyang steamed o kaya'y bahagyang luto lang. Iwasan yung sobrang lambot na parang sinabawan na. Pag-usapan natin ang mga madahong gulay. Tandaan, mas mapait, mas maganda. Tulad ng arugula, spinach, dahon ng dandelion, o kaya ay parsley. Ang mapait na lasa ay nagsisilbing hudyat sa ating katawan. Oras na para maglabas ng apdo. Ang maayos na pagdaloy ng apdo ang susi para maproseso ng tama ang mga taba at para maging maayos ang takbo ng ating bituka. Bukod pa rito, mayaman sa chlorophyll ang mga gulay na ito. Ang substance na ito ay literal na sumisipsip ng toxins sa ating bituka at pinipigilan itong bumalik sa ating daluyan ng dugo. Subukang magdagdag ng isang dakot ng gulay sa bawat pagkain mo. Hindi lang bilang palamuti, kundi bilang isang esensyal na bahagi ng iyong kinakain. Siguradong magpapasalamat sa iyo ang iyong tiyan. Baka magulat kayo, pero kailangan din natin ng taba. Basta't tama lang ang klase. Ang abokado ang hari pagdating sa pagbawi ng lakas ng katawan. Marami ang umiiwas dito dahil sa dami ng kalorya. Pero pagkatapos ng mga handaan, ang abokado ang pinakamahusay mong kaibigan. Naglalaman ito ng glutathione. Ito ang pangunahing antioxidant ng ating katawan. Ang mismong sangkap na ginagamit ng atay, liver, para sa sarili nitong pagre-recover. Kung wala ang glutathione, mahihirapan talaga ang atay na magproseso ng mga karga. Ang kalahating abokado sa almusal ay makatutulong sa pagbawas ng inflamasyon at magbibigay sa inyo ng matagal na pakiramdam ng kabusugan. Kaya hindi ka na maghahanap ng candy o matatamis pagkatapos ng isang oras. Dagdag pa rito, mayroon itong malambot na fiber na hindi magpapairita kahit pa sa namamagang sikmura
Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa sabaw. Ang bone broth o sabaw ng buto ay maituturing na liquid gold para sa kalusugan ng iyong bituka. Kung nasobrahan ka sa anghang, prito o sa mga pagkaing nakakasira ng tiyan, malamang na ang lining ng iyong sikmura ay parang nasunog na lupa ngayon. Ang sa bone broth ay mayaman sa collagen at mga amino acid, lalo na ang glutamine. Ang glutamine ang pangunahing building block para sa mga selula ng bituka. Sa madaling salita, ito ang nagtatagpi ng mga butas at nagpapahupa ng matinding pamamaga. Magluto ng simpleng sabaw gamit ang buto ng manok o baka. Siguraduhin mong pinakuluan mo ito ng matagal, mga 5 o 6 na oras, at uminom ng 1 tasa araw-araw. Mas mabisa ito kaysa sa anumang gamot sa botika na pampabalot o pangprotekta sa tiyan, mga fermented na pagkain, sauerkraut, kimchi, at mga pickles na walang suka. Ang mga ito ay puno ng natural na probiotics at enzymes. Kapag tayo ay nag-inom ng alak o kumain ng matatamis, ang mabubuting bakterya sa ating tiyan ay nababawasan. Ang mga fermented foods na ito ang tumutulong na ibalik ang balanse at magdagdag ng tamang bakterya na mahalaga para sa ating immunity at sa pagtunaw ng ating kinakain. Umpisahan sa katiting lang. Mas mainam na kumain ng 1 o 2 kutsara ng sauerkraut bago kumain. Mas epektibo pa yan kaysa sa mga mamahaling probiotic capsules. Bukod pa rito, ang asim ng mga pagkaing ito ay nakakatulong magpalabas ng gastric juices, katas na pantunaw, na madalas ay kulang lalo na kung tayo ay nasobrahan sa pagkain. Kapag naghahanap ka ng matamis, kalimutan mo na ang cake. Sa halip, kumuha ka ng frozen berries tulad ng blueberry, cranberry, at currant. Ang mga ito ay punong-puno ng antioxidants at vitamin C pero halos walang fructose. Kakaiba man, pero ang sobrang fructose ay nagbibigay ng stress sa atay. Halos kasing tindi ng epekto ng alak. Ang mga berries naman ay nagbibigay ng tamis, pero pinoprotektahan pa nila ang selula ng atay laban sa pinsala. Pwede mo itong gawing smoothie o hayaan mo lang matunaw para kainin. Ang mga maasim na berries tulad ng cranberry ay tumutulong din sa kidney para mailabas ang sobrang likido kaya nawawala ang pamamaga o bloating sa muka. Ang mga pampalasa ay maituturing na underrated na sandata para sa kalusugan, luyang dilaw at luya. Ang luyang dilaw ay may curcumin na nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan at tumutulong sa atay na magpanibago. Pero tandaan, mahirap maabsorb ng katawan ang luyang dilaw kung walang pamintang itim, kaya laging magdagdag ng kurot nito. Samantala, ang luya naman ay nagpapabilis ng metabolism. Nagpapainit sa atin mula sa loob at napakagaling sa pagduduwal at pagiging mabigat ng tiyan. Subukan mong magtimpla ng tsaa na may luya at luyang dilaw. Ito ang perpektong inumin sa gabi, lalo na pagkatapos ng mga selebrasyon. Mainit, masarap, at napakalaking tulong sa kalusugan. Bawang at sibuyas. Oo, aaminin natin, matindi ang amoy, pero napakalaki ng pakinabang nito sa kalusugan. Mayaman sila sa sulfur. Ang sulfur ay kailangan para ma-activate ang mga liver enzyme na siyang nagtatanggal ng toxins sa katawan. Bukod pa dyan, ang bawang ay mayroon ding allicin at selenium na nagpoprotekta sa atay para hindi ito mapagod o ma-overload. Ngayon, kung masakit ang sikmura mo, mas magandang lutuin mo muna ang bawang at sibuyas. Pwedeng i-bake o kaya naman ay ilagay sa sabaw. Kapag kasi kinain itong hilaw, masyado itong matapang para sa sensitibong sikmura. Kaya, mag-ingat po tayo. Ang walnuts. Ito ay napakagandang pinagkukunan ng arginine at omega-3 fatty acids. Nakakatulong sila sa atay
na i-neutralize ang ammonia, isang nakalalasong substance na nabubuo kapag pinoproseso ng katawan ang protina. Kung sakaling marami kayong nakain na karne noong nakaraang holidays, maaaring tumaas ang antas ng inyong ammonia. Ang isang dakot na walnuts ay hindi lang basta merienda. Ito ay malaking tulong sa pagtatanggal o paglilinis ng katawan mula sa mga lason, toxins. Ang mahalaga, nguyain ninyo itong mabuti para masigurong ma-absorb ito ng katawan at hindi lang basta dumaan o lumabas sa Ana Verde. Palitan muna natin ang kape ng dekalidad na loose leaf green tea kahit man lang sa loob ng 3 araw. Mayaman ang green tea sa catechins. Ito ay malalakas na antioxidants na, batay sa mga pag-aaral, nakakapagpababa ng taba na naipon sa atay. Bagamat nakakabuti rin ang kape, kapag sumobra, maaari itong maging sanhi ng dehydration. Ang kailangan natin ngayon ay matinding hydration. Ang tsa na berde ay banayad na nagtatanggal ng excess water at nagpoprotekta sa ating mga cells mula sa oxidative stress na idinulot ng alak, grapefruit. Ang citrus na ito ay karapat-dapat pagtuunan ng pansin. May taglay itong naringgenin at naringin. Huwag ninyong isipin ang mga komplikadong pangalan. Ang importante, ang mga sangkap na ito ay nagpoprotekta sa mga cell ng atay mula sa pinsala at nagpapababa rin ng pamamaga. Nakakatulong din ang grapefruit sa pagsunog ng taba. Pero tandaan, kailangan ninyong mag-ingat lalo na kung may iniinom kayong anumang gamot. Pwede kasing makaistorbo or makaapekto ang grapefruit sa pag-absorb ng katawan sa inyong maintenance. Kaya, kung kayo ay on tablets, mas makakabuti na tingnan muna ang inyong reseta or instruction leaflet. Pero kung wala naman kayong dapat ikabahala, ang kalahati ng grapefruit ay isang napakagandang snack o merienda para sa hapon. Magsimula tayo sa matatabang isda, tulad ng salmon, mackerel at sardinas. Ang kailangan mo ay protina na madaling maabsorb ng katawan. Ang karne, lalo na ang red meat, ay mahirap at matagal iproseso ng tiyan. Samantalang ang isda, mabilis lang tunawin. Bukod pa dyan, ang omega-3 fatty acids na nasa isda ay lumalaban sa systemic inflammation or pamamaga sa buong katawan. Ito ay siguradong nangyayari matapos tayong kumain ng matatamis at uminom ng alak. I-bake mo ang isda kasama ng lemon at herbs. Ito ang perpektong tanghalian para sa iyong detox o light diet. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat nating iwasan. Iwasan ang asukal. Tanggalin ito ng ganap kahit 3 araw lang muna. Ang asukal ay panggatong sa pamamaga ng katawan. Nagdudulot ito ng pagbuburo or pag-asim sa ating bituka. Nagpapakain ng masasamang bakterya at paulit-ulit na pinipilit ang atay na gawing taba ang glucose. Palitan ang mga matatamis tulad ng candy, ng prutas o berries na nabanggit natin. Bigyan ng bakasyon ang inyong pancreas. Masyado na itong nag-overtime nitong nakaraang mga araw. Kung nakakaramdam ka ng pamamaga or pagmamanas, itigil mo muna ang pagkain at pag-inom ng mga produktong gatas. Ang gatas kasi ay may lactose at casein. Sa maraming nakatatatanda, ito ang kadalasang dahilan kung bakit nag-iipon ang tubig sa katawan o tinatawag nating fluid retention at nagkakaroon din ng plema. Kung nagising ka na parang sobrang manas ng mukha mo, subukan mong iwasan muna ang keso, cottage cheese, at gatas sa loob lang ng 2 araw. Magugulat ka kung gaano kabilis mawawala ang pamamaga mo kahit wala kang ininom na diuretics or gamot na pampaihi. Pwede mo pa ring itira ang mga fermented dairy products tulad ng yogurt, pero mas mainam na alisin mo muna sa iyong diet ang whole milk
or purong gatas. Paraan ng pagkain. Kumain ng madalas pero kaunti lang. Ang pagkain ng paunti-unti or fractional feeding ang pinakamahusay na solusyon kung pakiramdam mo ay laging puno o masikip ang iyong sikmura. Kapag malaki ang porsyon, bumabatak ang dingding ng tiyan at kailangan ng katawan ng sobrang dami ng enzyme para lang tunawin ito. Sa pamamagitan ng pagkain ng maliliit na porsyon, kada 3 o 4 na oras, mapapanatili mo ang lebel ng iyong enerhiya nang hindi nabibigatan ang iyong digestive system. Isipin mo na lang na nagdaragdag ka ng maliliit na sanga sa apoy sa halip na malalaking troso. Sa ganitong paraan, ang apoy ng iyong panunaw ay mananatiling buhay, malakas at pantay ang paggalaw. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon, pero ang matagal na paghiga at hindi pagkilos, iyan ang pinakamasama para sa iyong apdo. Ang apdo ay kumakapal kapag hindi tayo gumagalaw. Ang simpleng paglalakad sa labas, light stretching, o yoga ay nakakapagpaandar ng peristalsis ng bituka. Ang mga kalamnan ng tiyan, abis mo, ay minimasahe ang internal organs habang naglalakad na tumutulong magtulak ng pagkain. Subukan mong maglakad ng 5,000, 5,000 hakbang at mararamdaman mo kung paanong aalis ang bigat sa iyong pakiramdam. Ito ay mekanikal na tulong para sa iyong tiyan, isang bagay na matindi nitong kailangan. At syempre, ang panghuli, ngunit hindi huli sa kahalagahan, ay ang pagtulog. Sa pagtulog talaga nangyayari ang tunay na pagpapagaling ng katawan. Sikapin mong makahiga ng bago mag-alas 11 ng gabi. Ayon sa ating circadian rhythms, mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, pinakaaktibo ang ating atay at apdo sa pagre-regenerate at paglilinis ng dugo. Kung gising ka sa mga oras na iyan, para mo na ring ninakawan ang sarili mong katawan ng mahalagang oras para sa pagkukumpuni. Kaya, matulog ka sa malamig at madilim na silid. Tandaan, ang kalidad ng pagtulog ay ang pinakamabisa at libreng paraan ng pagde-detox. Kaya, mga kaibigan, magbuod tayo. Iwasan ang pagpapagutom at labis na paninisi sa sarili. Ang diskarte ninyo ay pagmamahal at mahinahong pagsuporta. Simulan ng umaga sa maligamgam na tubig. Magdagdag sa diet ng mas maraming green leafy vegetables, cruciferous, tulad ng broccoli o cauliflower, at healthy fats gaya ng abukado at isda. Tanggalin ang asukal, kumilos, at bigyan ang sarili ng sapat na tulog. Subukan ninyo itong gawin sa loob lamang ng 3 araw at makikita ninyo ang napakalaking kaibahan. Ang atay ninyo ay isang organ na kayang mag-regenerate or bumalik sa dati tulad ng phoenix. Bigyan lang natin ito ng pagkakataon. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang susunod nating mga episode. At sa comment section, isulat ninyo ano ang paborito ninyong pagkain noong holidays at ano ang pinakamahirap ninyong talikuran ngayon. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga kwento. Manatiling malusog, mag-ingat at hanggang sa muli nating video.